Yan. Yung isang wire na yan, ito, papunta tong Zamdon. Yun. Yun sa kabila. At saka yung may clip naman, yun may mga clip. Papunta yan dito sa 1,000 na pieto natin. Okay, so magandang umaga mga Lods. Monday na naman. So usap muna tayo mga Lods tungkol sa mga setup at saka request ng mga natin, followers natin. Kahit maliit pa lang yung natin, yung YouTube channel natin. So mayroon na namang nag-request at nagtiwala sa atin. So maraming salamat sa inyo mga Lods sa pagpatuloy na pagpanood sa channel natin. So ganito yun mga Lods. Okay, this is RJ Dilim from Solar DIYers, mga Lods. So, may nag-request na naman sa atin mga Lods kung pwede ba raw paganahin yung dalawang inverter sa isang baterya. Yun nga, no? Meron ding mga nag-iisip ng mga ganyan. So, pag-eksperimentohan natin mga Lods at saka tingnan natin kung gagana ba talaga yung dalawang inverter sa isang baterya. So, first, explain ko muna yung theory mga Lods. Kung gagana ba talaga para may tayo, para sabihin na natin hypothesis before tayo mag-experiment, tingnan muna natin sa theory kung pwede ba talagang gagana yung dalawang inverter sa isang baterya. Okay, kasi maraming natatakot. Baka pag ginamitan ng dalawang inverter, baka sasabog yung battery o baka masisira yung battery o kaya masisira yung dalawang inverter natin mga Lods o kaya masusunog yung buong system natin mga Lods. Simulan natin sa pinakauna. Bago tayo makabuo ng isang system gaya nito na solar, lalo na sa mga nagdi-DIY, so kailangan natin ng solar charge controller. Okay. And then, so, kailangan natin ng inverter. And then, importante yung baterya. Okay. Yung solar charge controller, siya yung nagcha-charge o nagpapasok ng kuryente papuntang battery. So, yung solar charge controller, siya yung responsibilidad na papasok yung kuryente papuntang baterya. At saka, yung inverter naman, gaya ng sa likod ko, yung Zamdon, siya yung kukuha ng kuryente at gawin niyang AC from DC. Pwede namang walang inverter. Pero, para paganahin yung mga appliances mo, so need mo ng inverter. Kasi, ang baterya is DC, yung mga appliances natin is AC. So, yan ang nangyayari. So, tatlo lang naman yung basic. Sama na natin yung solar panel. 4. Solar panel, solar charge controller, inverter, at saka yung baterya. So, gagana ba talaga? Yung dalawang inverter sa isang baterya? O wala bang masisira? Or safe ba talaga? So, para sa akin mga Lods, safe yan. So, unahin ko sa pag-explain. Di ba marami tayong nakikitang mga solar setup? Marami. Mahigit sa 2 pa na mga solar charge controller. So yung solar charge controller, 'di ba, kanina sinabi ko na siya yung responsibilidad na papasok yung kuryente. Yung solar charge controller. At saka yung inverter naman, siya naman yung nagpapalabas ng kuryente. So, kung ibig sabihin kung pwedeng marami, 2 o mahigit pa sa 2 yung solar charge controller, so 100%. Ika nga sabi ni Dr. Cinco or Dr. Stone ni Cinco na 1 billion % gagana yung dalawang inverter natin. Bakit? Kasi opposite lang naman yun. Parang opposite din yun yung yung solar charge controller sa inverter kung mag-inverter. Kasi yung solar charge controller, yun ang
responsibilidad na papasok yung kuryente at saka yung inverter yung nag-handle o responsibilidad na lalabas yung kuryente pag gusto mo ng AC. Okay. So, ibig sabihin nun, pwede yun mga lods. Halimbawa, parang ganito lang. Tanggalin muna natin yung inverter. May isang baterya ka. Kunikan mo ng isang bulb or isang load. Ibig sabihin nun, isa lang ba ang pwede na bumbilya na ilagay dyan? Hindi. Pwede ka pang mag-connect ng ibang mga bumbilya dyan. So, the same lang yan na pwede ka maglagay ng maraming inverter. Halimbawa, maglagay ka ng 5 bumbilya sa isang battery. The same lang yun. Na maglagay ka rin ng 3 o 4 na inverter. Basta, kaya ng baterya mo. At saka, importante, isang factor to. Dapat yung mga inverter mo is magkasing voltage siya. Di bale, hindi sila magkapareha ng wattage, basta lamang magkasing voltage siya. At saka yung ina-apply mo na kuryente na ginagamit mo sa inverter mo, or wire pala, yung ginagamit mong wire is tukma doon sa wattage ng inverter mo. At saka yung baterya mo, dapat medyo maganda rin malaki rin yung watt hour or power niya pag dinamihan mo ng inverter. Lalo na pag malaki yung wattage ng inverter. Ano ba? May mga kailangan ba ng mga application ng mga ganun? Practical ba na magdagdag ka ng inverter? Sa akin, kung ako man ang tatanungin, may mga ganyang cases na kailangan mong maglagay ng 2 inverter. So, halimbawa, dito, Zamdon, 1 kilowatt. Hindi to kaya ng rice cooker na yung 700 watts, mahigit 700 to 800 watts na rice cooker. Hindi kaya ng Zamdon. Mag-error. Ang kaya lang nito is yung 400 watts na rice cooker. 350 to 400 watts na rice cooker. So, kung gusto mo paganahin yung mga rice cooker o kaya may water pump ka, pwede ka magdagdag ng isa pang inverter. Ilagay mo sa baterya. Connect mo sa baterya. The same lang yan. Nagdagdag ka ng bumbilya ng DC system. Basta, kaya lang ng baterya mo. At saka, yung inverter mo is the same sa isang inverter ng voltahe. Kasi, pag sabihin natin 12 yung isa 24, hindi pwede yun. Doon ka connect sa pang 12 na string. Mas madaling maubos yung 12 string. Yung iba, naiiwan na mas marami ang voltahe. So, much better na pareha sila ng voltahe. Para the same terminal lang sila. At saka yung terminal mo, dapat makahandle din ng yung malalaking current pag dinamihan mo ng inverter. So, pwede yan mga lods. Pwede yung 2 inverter. Pwede nga yung maraming solar charge controller na papasok sa battery. Yun pa kayang maghihigop or magbabawas ng load or kaya sabihin na natin leach. Mag-leach ng load or power. So, pwede yan mga loads, basically. So, pwede rin natin i-test. Kaso, wala akong mas higher dito. Mas maganda sana kung may mas higher ako. Sabihin na natin 5,000 watts. Kaso yung 5,000 watts ko is 24 volts. So, mayroon naman akong isang inverter, Pieto, 1,000 watts. So, yung continuous niya is 500. Pero yung advisable niya is mga nasa 180 to 200 lang. Yung inverter natin. Pero pwede na. Testing nga natin kung pwede bang magsabay yung 2 inverter. Hindi ba sasabog yung baterya natin. So, yun ang theory natin. Sa theory natin is pwede. So, apply natin mamaya. Tingnan natin paganahin yung 2 inverter kung pwede ba. Okay, mga lods. Yan. Yung isang wire na yan, ito, papunta tong Zamdon. Yun. Yun sa kabila. At saka yung may clip naman, yun may mga clip. Papunta yan dito sa 1,000 na Pieto natin. So, mas gusto ko sana kung 5,000 to para mas maganda, mapatakbo natin yung mas higher dito. Pero the same
The same logic lang to, the same concept lang naman to, mga loads. So, ang importante dyan, may dalawang inverter na nakakonect sa isang baterya. Yun o. Ito yung baterya natin, na DIY natin mga loads. 100 AH lang yan mga loads. 100 AH na 12 volt system. So, yan. Yan. And then, nilagyan natin ng extension, tapos may meter, tapos yung extension naman, papunta yan doon, dito. Yan o. Sa refrigerator natin. Yan o. Yan, refrigerator. So, try natin. Okay. Dito sa, ano, yan. Okay. Try natin. Hindi natin tatagalin. On na natin. Yun. Nag-on na. And then, 14.4 volts. Dito, wala pang wattage. Mamaya, magre-read na yan. Pag nag-on na yung compressor motor. Yan. Yan. Dalawang inverter. Isa yung natin. Zamdon. Nagko-consume ng 91 watts. Nag-harvest yung panel natin ng 129 watts. So, 92 watts yung binibigay ng Zamdon natin. Tapos, dito naman sa Pieto, tingnan natin mamaya. Mag-read yan mamaya. Siguro mga 3 minutes siguro. Tingnan natin. Naka-on yung natin. Yan. Nag-on na. Nag-red na. Kaya pala, di nag-red dun. Walang reading sa meter natin kasi di naka-on yung sa ref natin. So, yung ref natin gumagana na. Mayat maya, mag-on yung motor nito. So, tingnan natin doon pag mag-on na. Para may pakita naman tayo na nagko-consume yung ref. Oh, yan mga lods. Gumagana na yung ref natin. May reading na. Yun o. And then, 13.0 nakalagay dyan. Dito din sa kabila, 13.0. Okay. Kasi, the same lang siyang kinukuha natin ng baterya. Yun doon. So, open muna natin yung battery apps natin. Tingnan natin kung mayroon bang nag-iba sa mga strings ng battery natin. Sa maximum voltage, maganda pa rin. And then, minimum voltage. Yung temperature, okay na okay pa rin sa chip 1 at chip 2. Oh, yan mga lods. Tingnan natin yung yung per battery na voltahe. Yan. Okay na okay yung pagka-balance. Hindi man lang nag-iba kahit dalawa yung inverter na ginagamit natin. So, ibig sabihin nun na yung inverter natin goods na goods kahit magdagdag ka ng isang inverter. Gawin mong dalawa. Okay na okay. Yan ang mga loads. Yun ang current niya. Yan. Yun ang mga details ng baterya natin. Voltage gap 0.002. Napakaganda ng voltage gap. Okay. Yun mga loads. So, kung magdagdag ka ng inverter, walang problema yon kung maglagay ka ng inverter, isa pang inverter sa system. Okay. Nakita natin dun sa battery mga loads na napaka-okay yung battery natin. Walang nag-drop at walang tumataas. So, it means yung magdagdag tayo ng inverter, okay na okay. Lalo na kung wala tayong pera pa o budget para i-upgrade yung system natin into mas malakihan. Kasi yung sabihin lang nating mamahaling Zamdon like Zamdon is mas mahal. Tapos yung feature naman hindi mo palaging ginagamit like washing machine, rice cooker, sabihin lang nating pump. So pwede rin tong sabihin lang nating mag-build up ka ng isang Zamdon na 1 kilowatt. And then, kung 12 volt system man or 24 volt system, ikaw na bahala dyan. And then, magdagdag ka ng isang inverter. Yung mas malaki nito, sabihin natin kahit yung Johnson na 5,000 watts, para yung Zamdon mo, para lang sa linya ng bahay mo, TV, lights, fans. And then, yung Johnson naman, para sa, sabihin lang natin matataas na mga load. Okay, yun mga loads.
kung umabot kayo sa puntong ito, napakaraming salamat mga Lods. Lalo na sa patuloy na pagpanood sa video natin. Maraming salamat sa mga nag-request din na gumawa ng video na ganun. Maraming salamat sa idea. Okay. So, paki-like naman mga Lods at subscribe sa channel natin. Okay, maraming salamat. Bye-bye.